As a full-time mom na nagpapasuso sa mga uhaw na construction workers, wala na akong time magluto ng pang-araw-araw naming ulam. Kaya nung nalaman kong may mga ready to heat nang binebenta si Baliwag, bumili agad ako ng maramihan kasama yung nanay kong namimiss ng pumisil ng bayag. Medyo pricey yung mga nakatab nilang ulam pero kaya naman na siyang ma-afford ng tita mong nakapangasawa ng ducks na afam. Kaya every time na umiihi siya, hindi na niya ramdam. Frozen meals yung binili namin te at alam mo bang sobrang natagalan kami sa pag-reheat ng mga yan kasi sobrang tigas. Mas matigas pa siya sa mukha nung senador na habang nasa bilibid nakapagpasa na daw ng mga batas. Nagpray lang ako saglit na sana umabot ako sa Pasko sa mga pinagsasasabi ko tapos isa-isa ko na yung tinikman. First to try yung dinuguan at may naisip akong punchline dyan te pero syempre di ko nasasabihin kasi gusto ko pa mabuhay. In all fairness, masarap at hindi malansa kaya perfect siya i-partner sa puto o kahit sa pandesal and magugustuhan niya ng tropa mong tomboy na pinatawag ni Mayor para pinggerin yung mga baradong kanal. Next is yung pork binagoongan at nagustuhan ko yung timpla nilang manamis-namis pero mas okay siguro kung tinusta pa ng konti yung karne. Perfecto yung ulam sa kanin ng tita mong animang e-bike pero walang sariling garahe. Bumili rin ako ng kaldereta and for me, ito yung pinakamasarap na ready-to-eat meals nila. Alam mo yung luto sa probinsya ng mga tatay na nakataas ang damit tapos nalalaglag sa luto yung upos ng sigarilyo kasi di mabitawan habang hinahalo. Ganon yung lasa niyan. Malambot kaya perfecto sa classmate mong amoy alimuom kahit hindi na ulanan. In fairness sa kare-kare nila te, kahit mahal, hindi siya masarap. Malansa yung tuwalya at medyo mahirap nguyain yung mga laman niya pero mas mahirap pa rin syempre yung maumpog yung pepe mo sa kanto ng lamesa. Mahilig ako sa gising-gising lalo na yung nagmamantika sa sobrang gata pero itong version ni Baliwag sobrang hindi masarap. Nagmukha siyang onion leeks na ihahalo sa siomai at nakulangan talaga ako sa gata niya. Pero syempre mas nakulangan pa rin ako sa performance nung senadorang ayaw ng eksena. Siya nga tong madrama. Sinubukan ko rin yung sisig at nanlalaban yan, promise. Hindi puro taba at may konting lutong kang matitikman pero I suggest na iinit mo siya sa kawali mismo para mas ma-appreciate ng tito mong hindi daw bading pero ilang beses pinanood ang lihim ni Antonio. Just the typical yung laing kaya kung may malapit na Baliwag sa inyo, why not? Pero kung malayo ka, magluto ka na lang sa bahay. Ganyan pala ni Lane Bernardo yun. Sorry. Walang kati sa lalamunan yung laing pero gusto ko sana is yung naglalangis talaga. Not for me pero baka perfect yan sa classmate mong hindi naman binaha pero ba't amoy imbor na lang hininga. Last is yung papaitan and one thing I notice is ang generous nila sa laman. Nagustuhan ko siya pero parang inasinan ko pa yan kasi hindi mapait yung sabaw mismo. Still good kaya magugustuhan to ng kumari mong nagiging boses kambing sa inuman pag may gwapo. Overall na-enjoy ko yung mga pagkain sa Baliwag at nahirapan lang talaga kami tunawin yan isa-isa pero worth it naman lalo na yung kaldereta. Though mas worth it pa rin siguro kung lahat ng sangkot sa flood control makakasama na sa kulungan ni na Diskaya. Not Eme? Yun lang. Bye!